inspection ng LCTs at meron pong sakay dyan sa mga bus. Mhm. May sakay ng mga pasahero, saka halimbawa delivery van, may sakay ng pasahero. Paano po malaman kung yung mga pasaherong yan ay tulad nila Alice Go at ginamit yung LCTs para patakas? Your Honor, kung sa case po ni Alice ko, kung meron po kaming information, sample po, may HDO po at yan barko na yan ay palabas ng Pilipinas o ng ating jurisdiction, hawak po namin yon, then we can stop. We can detain and then turn over to the proper authorities. Or Paano kung walang pong intel kayo matanggap? Your Honor, kung ganun po, medyo mahirapan po kami kasi kung wala pong authority for us to detain, hindi naman po pumasok sa mandate namin, hindi po overloaded yung barko. Wala naman po, hindi lang sa case ni Alice Go, kundi in general po, somebody is wanted at wala po kaming hawak nung what the PNP has at the moment po na talagang meron pong electronic warrant of arrest, then we cannot, Your Honor, kasi po limited din po yung aming capability. Pero sagutin ko po rin yung tanong ko, kung meron po kaming hawak at kami po inapernisan na ito pong taong to, if possible, sumakay, lumabas ng bansa, at hawak po namin yung kanyang warrant, then we can stop, Your Honor. Let's say merong LCT barge na from Luzon going to Tawi-Tawi and then Tawi-Tawi going to Sabah, Malaysia. Takas na yun, backdoor ang tawag doon. So, pwedeng gamitin itong LCTs na para makatakas ang isang fugitive. Possible. O possible po, Your Honor, kasi ang limitation lang naman yung endurance ng barko. Kung ang size nito, kaya niya na yung alon, ang kanyang fuel po, enough for the vessel to reach Tawi-Tawi and even beyond. Possible po yan na gamitin po ng mga criminal syndicate po. Kasi sa commercial vessels, may manifesto, di ba? So dito sa LCTs, wala manifesto dyan. Ang manifesto yung mga truck, sasakyan. Kasi yung, alam mo, bus, nakita natin, Piltranco, may sakay dyan na 20 na pasahero. Walang manifesto yung 20 na pasahero na nakasampa sa Piltranco. Ang basically bilang lamang po para malaman po natin kung yan nga po kasi po kahit driver, may driver na tao yan. So ilan yung maximum na kinikerry niya na passenger. So yun lamang po ang aming limitation for now, Your Honor. Ayun. So ano magandang gawin? Marina, Maritime, and Coast Guard. Kasi pwedeng gamitin yung tulad ni Alice Go mula Luzon. Sakay siya ng LCT para punta ng Tawi-Tawi. Kasi pag sa aeroplano, merong may screen agad siya dahil may mga manifesto, may mga CCTV. So, itong LCT, ito'y pwedeng gamitin din ng mga fugitive na patakas para papuntang backdoor. So, ano pong recommendation niyo, Philippine Coast Guard? Sir, yung pong sagot dun kung kaya natin o kung maaari po, iangat natin yung ating security level sa ating mga ports that are commercially used or commercial ports that are used not only for cargos, passengers going out of the country na pareho sa airport na talagang 100%. Meron tayong inspection, may screening ka, pati po kasi kung palabas po ng ating bansa, kailangan talaga ng CIQS. Pero dun sa hindi po conventional, yun po ang medyo problema. So una po, kung pareho po natin sa airport, that would solve our problem somewhat. Dun naman po sa hindi conventional na port po talaga, Your Honor, ibig sabihin, hindi siya talaga port for passenger or cargo na commercial. Diyan po tayo dapat mag-angat din ng ating security measures. Ang isang punto po niyan, yung nabanggit ng ating witness po nung nakaraan, si Alice Go, na maaring sumakay sila sa isang yate, Your Honor, na sa ngayon po, since ito po ay private, ito pong barko na ito ay for pleasure, private, para pong sasakyan. Hindi po ito common carrier. Nakagaya nga po ng sinabi, may CPC, mayroon pong prangkisa. Kasi nga, cargo or tao ang sinasakay. Yun po muna ngayon ng medyo gray areas. Yung sagot din naman po doon, Your Honor, ang Coast Guard po, willing po at gagawin po namin coordination doon po sa CIQS para ma-cover din sila dahil may capability po itong mga yating ito na lumabas ng ating bansa at pumunta sa isang port sa ibang bansa at bumalik, Your Honor. So, ibig sabihin, ang mga yate ay hindi dumadaan sa inspection ng CIQ? Yung mga palis na yate, immigration, customs, and Coast Guard. So, paano po pinaprocess itong mga yate? With regards to yachts, Your Honor, meron silang binibigay din ng mga exit clearance kung palabas na sila ng Philippines, Your Honor. Pero pag mga domestic movement lang, hindi sila kailangan magpaalam sa amin, Your Honor. Hindi na kailangan magpaalam ang ganun sa immigration. Your Honor, kapag ang next port of destination ay local, hindi na po naaabiso ang immigration. Kailangan abisuhan, kailangan ma-inspection sila. Ibig sabihin, CIQ. Correct, Your Honor. Okay. Coast Guard, pag local, in-inspection nyo, hindi. Pag local po, ang inspection po natin minimal. Raradyo lamang sila, lalabas sila ng port nila, ng marina, para po ma-monitor natin, lalo po magkaroon ng emergency, at least alam po ng Coast Guard. But inspection po, wala. Again, Bakit wala po? Kasi po, local lamang po, meaning maaring ang may-ari, mamimingwit, island hopping, babalik po sa kanyang private port,
Kaya po, hindi po natin na-inspection. Ang inspection lamang po natin kapag po kumukuha na po sila sa registration, yung seaworthiness. Meaning, ito po ba? Ang aking pupunto kanina, Your Honor, is that ito pong mga barkong ito, maaring magsabi na local lang sila. Pero maaari ding, because capable yung malalaki na ito, maaring sumalubong or pumunta mismo sa isang pier sa labas po ng ating bansa. Meaning, a foreign country, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you for that, Captain Tatseco. So, nakita mo yung kahinaan ng sistema natin. So, paano po natin palakasin? Paano po natin masiguro na hindi natin malulusutan? Hindi tayo pwedeng malulusutan gamit ng mga yate. Alam ko po, alam na po ito ng Department of Transportation, ng ating mabuting secretary. Kami po ay nagpaalam na at kami naman po ay pinayagan na makipag-coordinate na po sa CIQ. So, ibig sabihin po niyan, kung mag-aangat po tayo ng inspection, gagawin po namin once a policy have been crafted together with other agencies, ito pong CIQ, at na-approve po ng ating department po ng DOTR. But certainly, Your Honor, we know the gaps and we will enhance and ensure pati po ito ma-address po natin para ma-prevent po yung pagtakas ng isang alis go pa sa susunod. Thank you. So, sa next hearing siguro po, magbigay ka ng position paper ninyo tungkol dyan at yung mga polisiya na you will put in place para ma-address tong issue na pinag-usapan natin. Yes, Your Honor, may draft na nga po kami ngayon. Meron na. Opo, maaari po namin submit niya within the day para po at least may idea po kayo. But again, ito po ay draft pa lamang subject po sa approval ng other agencies and of course our department po, Your Honor. Okay. Ngayon naman, meron tayong mga complainant dito na lumapit sa office ko. Makinig siguro mabuti ang Philippine Coast Guard natin and then the DMW as well. Kung paano sila nakalabas from the Philippines going to Kuala Lumpur at ang dami ng dinaanan at sobrang kalbaryo yung kanilang dinaanan. Kakausapin natin si alias Karen, alias lamang ito. Ma'am, ikwento niyo po yung pag-alis ninyo doon lang sa mga dinaanan ninyo. Okay po. Saan kayo una From Manila Alis. po, lumipad po kami to Zamboanga. Manila sa From Terminal 2. Terminal 2. Opo. Okay. Tapos lumipad kami pa Zamboanga. Tapos nagstay kami ng overnight sa Zamboanga. Okay. Then kinabukasan po lumipad naman po kami from Zamboanga to Tawi-Tawi. Okay. So natulog ata kayo sa airport yung sabi mo sa akin. Opo, sir. Sige. And then pagdating ng Tawi-Tawi, Pagdating namin po sa Tawi-Tawi, sumakay naman po kami ulit ng tricycle papuntang Old Chinese Port or Bungaw. Old Chinese Port. Opo, na tinatawag nila. Alright. Philippine Coast Guard, meron ba tayong mga tao doon sa Old Chinese Port? Doon po sa Bungaw Tawi-Tawi, meron po tayong mga tao, Your Honor. Doon po sa, again, yung commercial ports po, passenger and cargos, meron po tayong mga tao. Hindi ko lang alam kung anong particular po, kung pier mismo na, sorry, Your Honor, yun lamang po. I don't want to. Sige. Kasi yun yung rota na ginagamit ng mga human trafficker. So dapat talaga may bantay doon ng Philippine Coast Guard. Proceed, ma'am. Okay. Pagdating po namin sa Old Chinese Port or Bungaw Port, sumakay po kami ng lancha. Lansya. So Apo. ibig sabihin, dapat yun ay jurisdiction ng Philippine Coast Guard. Lahat ng lansya na alis, chinecheck. Dapat may manifesto. Your Honor, if I may po. Yan din po ang isang limitation, Your Honor. Kagaya ng sinasabi ko, doon po kasi sa area, sa Tawi-Tawi, halos lahat ng mga bahay po doon may sariling bangka. Yung iba po maliit lang, dikatik. Yung iba naman po ay, ang i-design niya talaga, parang bigger boat, mahaba po yan, medyo may paangat po yung harapan, na typical pong ginagamit nila for fishing, for marketing. Iyon ang isang worry po natin. Kasi po, parang sasakyan, ito po ay private nila, hindi naman po yan common carrier na may pangkisa, at hindi naman po dumadaan sa pier kung nasa ng Coast Guard. Ilalim lamang ng, sorry po pasensya na po doon. Sandali lang, lansya, mga ilang pasahero? Siguro po, estimated ko po nasa 40 to 60 passengers. 40 to 60, dapat yun. Chinecheck na po yun, commercial na po yun. If I may po, Your personal Honor. So kung ganun po, sorry po, yung kasi ang dinig ko is lansa. Kung ganun na lansa po talaga, Your Honor, may pasahero, dapat po talaga na-inspect niya natin before departure. May Thank you. nag-expect? Wala. Wala po. Bumili lang po kami ng ticket. At walang sumampa ng Philippine Coast Guard. Meron kayo mga life vest doon? Wala po. Wala po kaming life vest. Wala ka nakitang life vest doon sa lansya. Wala po. Paano kung lumubog yung lansya? Maraming mamatay. Ito po ay medyo mali sa dapat na procedure po. Dahil ang Philippine Coast Guard po, maaaring hindi isa-isahin yung pasahero, pero yung bilang, sinasabi po yan. Maaaring hindi po niya nakita, pero nandun po ang tao natin, pasakay pa lang kayo, may counter po kasi yan. So ngayon, yung pagsuot po ng life jacket, dapat po, requirement po yan doon sa operator o master. Ayan po. Yan po. Yan yung lansya na sinasabi. Yes po, sir. At kumakarga ng 40 passengers. Po. At dapat chinecheck ng Philippine Coast Guard yan to make sure na seaworthy yan. At kung may mga papeles na tama at kung yung number of passengers tumutugma doon sa capacity na kayang kargahin ng lansya na yan at yung number of passengers dapat ganun din yung number of life vests. So in this case, tumbang ka na ito parang bubulok-bulok, kakarag-karag. Eh kung yan ay lumubog at marami doon di ba lumangoy, patay. Yari.